Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Matagal-tagal talaga akong hindi nakapag-post na dito sa YouTube. Pero dahil ngayon nagkagulo dito sa Middle East, lalo na dito sa bansang Kuwait kung saan nandito ako, ay as of now, na habang before ako nag-start in a minute, mayroong siring at may naririnig na naman akong tatlong pagsabog. So mula kaninang madaling araw, alas 4 dito kasi kumakain ako ng sahur para sa fasting. Naririnig ko yung mga pagsabog hanggang ngayon walang humpay 'no, siguro mayroong 6 na yata na pagsabog mula kaninang alas 4 ng madaling araw. So ingat-ingat po dahil inunahan ni Trump at saka ng Israel ang Iran na ginera. So, rumisbak ngayon ang Iran sa maraming bansa, hindi lang sa Israel, na kung saan ang Tel Aviv din ay matindi din ang pinsala. So, lahat ng mga base militar, mga lalabs, mga bayot ng Amerikano dito sa ibang bansa, lalo na ang mga bansa dito sa Arab countries na kung saan ay suporta sa Amerika, gaya ng bansa dito kung saan nandito ako sa Kuwait, ganun din. Sumabog yung kanilang dito, pinasabog din yung base militar ng Amerikano dito. At dito lang sa unahan na to, pangalawang kanto lang kami dito sa American Embassy. So far, alhamdulillah, hindi pa pinasabogan ng Iran ng missile ang American Embassy dito dahil pag nagkataon, Diyos ko po, RIP siguro. Ah, so yung base militar ng Amerikano dito sa Kuwait, although malayo dito sa area ko, sa location ko dito, ay pinasabog nung kahapon pa, mga around 11 ng umaga, no? At hindi lang yun, yung airport dito sa Kuwait, dalawa, yung Kuwait Airways, yung dito, at saka yung bagong gawa pa lang din, Terminal 1, Terminal 2 yata yun, sumabog din, no? So, sa Bahrain, ganun din. At hanggang ngayon, grabe, nag-uusok-usok din doon sa Bahrain. Kasi andun yung mga kaibigan ko din sa friends ko sa TikTok na andun. Takot na takot. Sa Qatar, ganun din. So, sa UAE, ganun din. Pinasabog din doon yung airport ng Dubai. Tapos doon sa Abu Dhabi, may mall pa doon na sumabog din. At sa Saudi Arabia, sa Riyadh, ang base militar din ng Amerikano doon at sa Dahran, doon sa Dammam, pinasabugan din ng Iran. At sa Jordan pa, ganun din ang ginawa. So may mga drone, mga missiles din, ballistic missiles din ang Iran na nai-intercept dito ng Kuwaiti government, meron din sa Bahrain, meron din sa Qatar at sa UAE, no, nai-intercept, pero meron pa rin talagang nakakalusot. At kahit sa Israel, kahit gaano nila pag-intercept ng mga missile doon, ay meron pa ring nakakalusot at sumasabog, napipinsala mga gusali kung saan ang target ng Iran na pasabugin. So ngayon ay may balita din na ang Iraq at saka ano pa ba yung isang bansa na yun, na nagpahayag din ng kanilang suporta ngayon sa Iran at magre-retaliate sila. So malaking gera po ito ngayon. Si Bongbong Marcos, mga lalabs, mga bayots, may balita na interview ni Ivan Mayrina ng GMA News na kung saan si Bongbong Marcos ay pasikreto na pumunta ng Japan, na kung saan ay kapag nagta-travel si Bongbong Marcos papunta sa ibang bansa, di ba inaanunsyo yon ng Malacanang at nag nag-aano pa siya, nag-i-speech pa siya bago siya sumakay ng eroplano para magbiyahe sa ibang bansa. Pero this time, hindi alam ni Claire Castro kung paano niya sagutin ang media dahil nabulgar ng media na bakit si Bongbong Marcos pumunta ng Japan at ano ang kailangan niya doon. So may kumakalat na issue na kung saan ay napunta na naman daw siya sa tawag dito, St. Luke's Hospital, which is hindi yun siya dapat, parang si Boying yata yun
So, hindi masagot ni Claire Castro. Ang sabi ni Claire Castro, mayroon daw na anunsyo. So, sabi ni Ivan Mayrina ng GMA News, wala. So, nagsisinungaling. So, ano ba ang sadya ni Bongbong Marcos sa Japan na lumipad despite sa kaguluhan dito sa Middle East? Nagpagamot ba siya doon dahil sa kanyang tinatagong colon cancer na sakit? Or nagbakasyon doon? Yun lang naman eh. Pero may nagbalita si Bongbong Marcos dito bilang isang diputang journalist. So, ang sabi niya ay nakamonitor daw sila sa Pilipinas, si BBM, at wala daw silang natanggap na ulat na may Pilipinong nasawi or nasaktan. So, maghintay ka pa. Ang inaasahan namin dito ng mga OFW kay Bongbong Marcos, no, nasasabihin niya na nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas, may eroplano, may barko na papupuntahin, palayagin doon ang barko para tulungan at sagipin, kunin ang mga OFWs na kung sino man ang may gustong uuwi. Pero sa tingin ko, sa dami ng mga comments, sa kahit saang bansa dito sa Middle East, walang may gusto. Kung meron, mangilan-ngilan. Mabilang mo lang. Pero majority hindi. Kahit ako hindi ako uuwi, uuwi ko sa Pilipinas? Kung yung gobyerno natin doon idiputa, walang tulong. Bibigyan ka lang ng uwa ng magkano? 20,000. Tapos sandamakmak pa yung mga papilis na ibigay mo. Gagastos ka pa ng 10,000 para sa papilis. Ay, wag na. Kahit gera dito, may tiwala ako sa gobyerno ng Kuwait na hindi kami pababayaan dito o gobyerno ng mga ng iba't ibang bansa dito sa Middle East. May tiwala kami. Hindi kami pababayaan nila. Mas may tiwala pa kami dito kaysa gobyerno ng Pilipinas. So, yun ang sinasabi niya dito. Wala daw silang natanggap na may nasaktan or nasawi. Pero, mahigpit daw minomonitor ang mga tao dito, ang mga Pilipino sa sitwasyon dito sa Middle East. Wala, no? Nakakatawa lang ang presidente. Yung eroplano sana, dapat sabihin niya, yung eroplano na pinasakyan ko kay dating Pangulong Duterte na pinadala ko yung pinadala ko siya sa dahig, yun ang gagamitin kong eroplano para sa pag-rescue sa inyo ng mga OFWs. Wala eh. Nakakatawa lang. Walang plano ang Pangulo kundi nagmumonitor lang. Hanggang dyan lang, wala na. Kaigit na si BBM.